Here's the story of my life. Paano nga ba ako nag-umpisa? Saan ako nag-umpisa? At ang aking mga pinagdaanan. Hello everyone, I'm a Filipino-Canadian architect and I share my experience living in Canada. Ang ganda ng background. My one wish this Christmas, sana mapalaki natin ang ating channel. Subscribe na and forward to your friends para dumami pa tayo. Say hi. Dahil sa comment niya, meron tayong pag-uusapan ngayon. Paano daw ba ako nag-umpisa dito sa Canada and how do I navigate into a different place to a whole new world. Parang gusto kong pumunta a whole new world. Simplado tayo. Anyway. Yung mga old videos ko, if you look into those, I talk more about this. I was a caregiver. Yun ang entry ko dito sa Canada. Kinuha ako ng auntie ko. And then after 2 years, nag-immigrant ako. Tapos, in between that, nag-under the table ako. Alam ko, bawal yun. Huwag yung gagawin yun. Noon kasi medyo maluwag pa, so I did it. And then, yung work ko in between noon nang nag-under the table ako, which is hush-hush. Naging waitress ako. And then, I got tips. I was so excited. And then, I was just excited to earn money. I was open to doing anything. Fresh graduate ako noon ng architecture galing sa Pilipinas. And of course, hindi ako sanay na kumita ng pera dahil noong mga kapanahunan namin, dahil medyo matanda na ang ating ninyo, hindi naman talaga uso yung mga part-time jobs. Merong mga ganon, pero they were a little bit more braver than I am. I wish I did, but I did not do it. And then, so ang ginagawa ko noon, nag-waitress ako. And then after 2 years, I became an immigrant. And you know what? Ang unang-unang gig ko noon ay magtinda ng damit. So I was selling clothes. Medyo nahihiyaya pa ako noon. Pero ang natutunan ko doon, alam niyo ba? Natuto akong makipagsalamuha sa ibang tao. And nahasa yung mga, yung accent ko ba? Yung English skills. Kahit saan ka naman magpunta, talagang kailangan mong mag-umpisa from scratch, and you have to be open to doing that. Otherwise, mahihirapan ka talaga. At kung established na ang buhay mo dyan sa Pilipinas, parang medyo mahirap ka na mag-abroad kahit saan ka pumunta. Kasi dito sa Canada, ikaw ang lahat. Talaga, malaking sakripisyo talaga ang mag-abroad. Although dahil kami nasanay na sa ganitong buhay, it's not a big deal. And dahil matagal na kaming wala sa Pilipinas, minsan hinahanap-hanap din namin yung ganitong klaseng buhay. Tapos yung, if you talk about racism naman, yung racism naman kasi feeling ko nasa mindset mo yan. Kung confident ka na to talk to other people, it doesn't matter kung gaano sila, ang pakikitungo nila sa iyo, you will be stable enough na hindi ka may insecure kapag nakaranas ka ng ganun at alam mong dalhin ang sarili mo kapag medyo nakakaranas ka ng ganun. Siguro, I would say, kahit sa Pilipinas, merong mga taong ganyan. Hindi naman sabihin mong racism, pero merong mga mapagmata, you know? Hindi dahil pareho kayong Pilipino, pare-pareho ang tingin ng mga tao sa isa't isa. Which is I hated, you know, nung nandiyan ako. Dito, mas napansin ko na mas parang pantay-pantay. Kung poor kayong lahat, nabibili ng lahat ang gusto nila dahil masipag sila. Anyway, aalis na ako. Medyo pinapawisan na ako. I have to go to a site meeting. May papagawa tayong ngayon, entrance sa school. At damay na rin yung daan. And I will try my best to take some videos in there, but it won't be too helpful to you guys. Kasi kick-off meeting lang naman yun. By the way, sa mga hindi nakakaalam, kick-off meeting is a meeting that is the very first meeting na i-host ng consultant at general contractor bago mag-umpisa ang actual construction or bago sila mag-mobilize. Okay? I will talk to you in a bit. Guys pero feeling ko nakatulong yung, hindi naman kasi talaga kami mayaman. Kaya any opportunity na meron, I embrace it. Kakagraduate ko lang ng architecture. Hindi pa ako nakakapagtrabaho sa aking profession. Parang gusto ko lang noon as you know, this is an adventure. Ganun yung mindset ko. This is an adventure. I want to earn some dollars. I want to make the most out of it. This is my first time to be feeling freedom at malayo sa family. Kaya siguro nakatulong din yun. Kaya nga inuulit-ulit ko. Sabi ko kung medyo established na kayo, kung nasaan man kayo, parang medyo mahirap. Kahit yung mga friends ko na galing sila ng Dubai. Kasi sa Dubai parang uso doon ng yung mga help. May mga katulong sila na sa nagawang bahay para sa mga bata. Tapos pagdating nila dito, nagugulat sila na wala palang ganun. Mahal ang mga katulong dito. Hindi nila afford. All of a sudden, they have to start from scratch. And medyo hindi sila natutuwa ba.
Kaya yung iba, gusto na lang nilang bumalik ng Dubai. Kaya, tama rin yung sinasabi nila na Canada is not for everyone. Iba talaga yung pamumuhay dito and you have to be open and embrace that kung gusto mo dito. Kung ako papapiliin mo ko US or Canada, para sa pagiging practical lang, I would still choose Canada dahil sa healthcare. Pero para sa ibang bagay, mas nakakalamang US. Pero dahil sanay na kami dito at we value, kasi meron din kaming senior citizens sa bahay, consider din namin yun. Kasi kapag nag-move kami ng US, mawawalan ng healthcare yung mga magulang namin, and which is not very wise. Tsaka dito, we're expecting them to have a little bit of pension. Naalala ko pa nga no, nung bago ko umalis, binisita ko ng mga friends ko nung college. Dalawa sila, girls. Tapos may pinag-uusapan sila sa kwarto. Tawang-tawa ako. Parang nahihiya-hiya pa nilang tanungin. Parang sinasabi niya, sige, bakit hindi mo tanungin? Sabi nung isa. Tapos hindi pumasok ako. They were trying to help me pack. Sabi nung isa, kasi medyo mas malakas ang loob nun. Dahil medyo mas close kami. Sabi niya, ano bang papasukan mong trabaho sa Canada? Tapos sabi ko, caregiver. Tapos sabi nung isa, sabi ko sa'yo eh. Natawa ko. Para bang iniisip nila na, wow, she's an architect, an architecture graduate. Tapos pipiliin niyang maging caregiver sa Canada. Pero kasi hindi naman nila alam yung long-term plan ko. It was my short-term plan and I had a long-term plan. And then I kind of shared my plan with them kasi they're my friends. And also, at that time, napaka-insecure ko. Ayaw ko rin, at meron pa akong Filipino mindset na dapat ganito ka, dapat ganyan ka, ganito ang natapos mo, dapat ganito ang gagawin mo. Ganun ba? Nandoon pa. Pero thinking back, kung yung confidence ko noon ay confidence ko ngayon, which is I'm still working on my self-confidence, siguro I would have shared a little bit less, but because they're my friends, if they're interested in coming here, I would have shared more. Pero siguro sa umpisa, I would have, nagpreno-preno lang din siguro ako dapat ng konti sa experience, sa explanation ko. Kasi parang yung nag-explanation ko, parang naging, ginajustify ko na yung sarili ko. Pinagtatanggol ko na yung sarili ko dahil alam kong they were judging me, or maybe they weren't judging me. At nasa utak ko lang yun dahil my mindset is so different. Tapos nung pagdating ko naman dito, hiyang-hiya akong mag-English. Mga self-confidence ng mga bata ngayon, nung edad ko noong unang panahon, ay napakaiba. Which is, I am so proud of you guys na you are working on your self-confidence and your mental health. Noon kasing mga panahon namin, hindi pa uso yan. Kapag sinasabi mong, depressed ka, walang maniniwala sa'yo. Parang sinasabi nila, maarte ka lang, or may nervous ka. Oh my God. Yun ang sasabihin nila sa iyo. At kapag may anxiety ka, sabihin, mahiya kasi, nahihiyain yan kasi, poor lang sila doon sa kanila, hindi sila na-expose. Taong farm, ganon, taong ubat yan, ganon. Tapos kapag sinabi mo naman na, kapag nahihiya kang kumain, kasi mahirap sila, hindi sila exposed sa mga parties. Gosh, ganyan talaga. Ay ako, yung mga pinagdaanan namin mga atin ninyo guys. Enjoyin muna natin ang ating hair na pang Master Jeremiah levels. Dahil umuulan na naman po ngayon at tayo'y lalabas na naman, mahirap talagang kumita ng pera. Arte ewan ko ba, pag nagkukulot ako umuulan. Nakakainis. Kaya titingnan ko muna ang sarili ko sa camera. Ini-enjoy ko ang aking kulot. Mabalik tayo. Ang dami-dami kong naging trabaho noon, sa totoo lang, bago ako nakapasok sa architecture. At ang unang pasok ko is architectural technologist. Kung baga, ako yung nagdi-detail sa mga drawings. May nagtanong pala dito, ano daw ang pagkakaiba ng architectural technologist at architectural designer. I'll just make a different video about that guys, kasi baka masyado na itong humaba at maboard kayo. Minsan hindi rin ako natatanggap, but I didn't give up. Yun ang pagkakaiba ko siguro sa ibang mga nagpunta na dito. I was determined, I know what I wanted, and I never gave up.
Tapos, nagkatrabaho pa ako noon. Alam nyo ba, makwento ko lang, nung nandun kami nung nakatira pa kami sa Alberta, yung pangalawang work ko, I was a nursing aide. So that means yung hours ko parang nurse, yung shifting, yung merong minsan 9 to parang 8, I don't know, 7 to 3, parang meron ding 11 to 7 p.m. Tapos meron ding minsan may graveyard shift pa ako doon. Minsan napaka-weird ng oras kong yun kasi walang gusto ng time na yon, at ako naman gusto kong gusto kong kumita, so I grabbed the opportunity. At ang naging shift ko parang yata yun, 12 midnight until 8 a.m. Can you imagine? Pinatus ko yun. At guess what? Wala akong sasakyan. Meron na. No, wala pa akong sasakyan yan. No. Wait. Okay. Wala akong sasakyan. Oh my God, I did that. Wala akong sasakyan, I was taking the bus. So yung pinakahuling bus na aalis is parang 10. So umaalis na ako niyan. Tapos ang ginagawa ko ay hang out doon sa pinagtatrabahuhan ko hanggang mag-umpisa. And then sa umaga, mag-aantay na naman ng bus. Alam nyo ba, hanggang ngayon, pag naaalala ko, naiiyak pa ako kasi na-miss ko talaga yung bus ng umaga. Paalis ako ng shift ko. Tapos ang taas-taas ng snow. Hanggang sa tuhod ko yung snow. Ngayon, habang naglalakad ako, nakita ko yung bus. Ayun na, paalis na. Tapos, dahil mahina ang self-confidence ko noon, hindi ko naisip na sumigaw, ganun, hey, wait for me. Kapag mabait naman yung bus driver, gagawin niya yun, maghihintay. Di kapag ayaw niya akong hintayin, di wag, wow. So ngayon, tiniis ko na ang lamig-lamig, 1 oras akong nasa labas. I think that was -20. Yung mga pilik mata ko, guys, nagyelo na. Tapos yung uhog ko nagyelo na rin. Awang-awa ako sa sarili ko noon. Parang sabi ko, ano ba itong pinasok ko? Bakit ganito? Pero, you know what? I didn't give up. Nakita ko yon as an opportunity, as a sign na, well, it's time to get a car. Oh my gosh! Tapos, nag-loan ako and pumunta ako sa dealership. Kapag kasi dito pumunta kayo sa dealership, they give you options na pwede kayong mag-loan. As long as may full-time job kayo, pwede kayong mag-loan ng car. And I loaned my first car. I was so excited. Tapos, syempre, medyo, lumakas lang din ang loob ko nun dahil nakilala ko na yung mister ko ngayon. Sabi niya, why don't you get a car? I'll help you. Gusto niya kasing... Ayun, mahilig sa cars yun. Pero medyo pinipigilan ko lang siya ngayon dahil for economia reasons. Kasi maggastos kapag mahilig ka sa cars. Anyway, so, biro mo, yung experience kong ganon, yung iba no, naalis na, mag-give up na. You know what, I quit. Babalik na ako sa Pilipinas. I didn't quit. Quitting was not an option for me back then, guys. Kaya, dapat din maging proud tayo sa sarili natin kapag ganyan. Kapag may mga nagagawa tayong ganyang bagay.